Love Serye TV. Mr. Billionaire Stayed to Forever. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Napadiretso ng upo si Mahal nang umupo sa tapat niya si Roy. Ipinatong ng lalaki ang magkabilang siko sa mesa. Saka sinapo ang baba at tumingin ng tuwid sa kanya. Kinakabahan siya. Ano ang kailangan nito sa kanya? Ano yon? Nauutal na tanong ni Mahal. Hindi sumagot si Roy. Nanatili lang nakatitig sa kanya. Ano nga? Dumating yung server at binaba sa mesa ang in-order ni Mahal. Nagulat pa siya nang may ibinaba rin para kay Roy. Pagkatapos mag-thank you sa server ay nakataas ang isang kilay na binalingan niya si Roy. Ano ba? Katitig mo. Isipin ko may gusto ka sa akin sige ka. Biglang tumawa si Roy. Na-offend si Mahal. Alam niyang hindi siya sobrang ganda pero may hitsura naman. Pero dahil sa ikinikilos ni Roy, para bang ang pangit-pangit niya. Hitsura nito. Naiinis na sumubo na lang siya ng cake. Hinihintay ko pa rin ang sorry mo, sabi ni Roy. Bago pa man makasagot si Mahal ay inunahan na siya ng lalaki. Pero kahit humingi ka ng tawad, hindi ko pa rin tatanggapin. The damage has been done. Tumalim ang tingin nito dahilan ng labis niyang pagtataka. Ha? Bakit? Ano nangyari? Sinira mo yung pangalan ko. Alam mo ba kung ilang araw akong pinaghinala ang bading ng mga tao rito sa Little Arena? Oh, yes. Oh, napakamot ng kilay si Mahal. Kung titingnan nga naman sa point of view ni Roy, perwisyo siya. Mabuti na lang at walang nag-record ng video sa ginawa niya. Uso pa naman sa ganun. Napabuga siya ng hangin. Oo na, sorry na. Hindi mababago ng sorry mo yung nangyari sa akin. Itong mga nakalipas na araw. Kaya bilang kabayaran, isang puting sobre ang ibinaba nito sa mesa. Be my date. Nanlaki ang mga mata ni Mahal at bahagyang lumayo kay Roy. Akala ko ba hindi mo ako type? Dumukwang ito at naiiling na pinitik siya sa noo. Hindi talaga kita type. Kailangan ko lang ng kasama sa engagement party na yan. Kinuha ni Mahal yung sobre. Bakit hindi mo yayain si Cade? Nang sumama ang tingin ni Roy ay nanginisihan siya nito. Joke lang. Binuksan na niya yung sobre. Inilabas ang invitation at binasa ang nakasulat. Psych Faye and Eros Gabe. Kilala mo sina Faye at Gab? Gulat na tanong ni Mahal. Nagibos ng tingin si Roy. Yeah, ikaw rin? Yep, naging close kami dahil palagi akong tumatambay dati sa Bite Me. Ang Bite Me isang pastry house na pag-aari ni na Faye at Gabe. Malapit kasi sa Bite Me yung dating opisina ng pinapasukan niya at hilig niya tumambay doon tuwing break time. Doon niya naging kaklose ang mag-boyfriend na sina Faye at Gab. Small world, sabi ni Roy. Tinitigan ni Mahal ang lalaki. Hindi niya masabi pero parang may nagbago rito. Parang lalo itong lumungkot. Naalala niya ang nasa author's note ng nobela ni Mario. May gusto ka kay Faye? Nanansyang tanong ni Mahal. Parang nanigas si Roy sa kinauupuan at bahagyang namula ang mga pisngi. Cute, sa loob-loob ni Mahal. Wala. Bakit mo naman nasabi? Todo tanggi si Roy. Wala akong gusto kay Faye. She's just a friend. May gusto nga. Broken-hearted nga ito kay Faye. Dahil mahilig magbasa ng romance novels, may hinala na si Mahal kung bakit gusto siyang maging date ni Roy. Gusto nitong ipakita kay Faye na nakamove on na ito. Cliché move. Oo na. Wala ka nang gusto kay Faye. Sasamahan na kita sa engagement party nila Gab. Basta pagkatapos nun, quits na tayo ha. Paniniyak ni Mahal. Parang natauhan si Roy. Umiling ito sa kangumisi. Sa kabila niyon ay hindi maikakaila ang lungkot sa mga mata. Kitang-kita iyon ni Mahal. Dahil hindi pa nagmamahal, hindi maiwasang isipin ni Mahal kung ganoon ba talaga kahirap ang magmahal. Kahit na may mahal na iyong taong mahal mo, wala ka pa ring magagawa kung hindi hintayin ang sariling makamove on. Nope, part 1 pa lang to. Part 1? Bakit may part 1 ka pa dyan? Sagot ni Roy. Una, ipinahiya mo ako sa mga tao sa loob ng restaurant. Ikalawa, napahiya ako sa mga tao rito sa Little Arena nang malaman nila. Kaya dalawang hihilingin kong kapalit galing sa'yo. Sabi nito habang nakataas ang dalawang daliri. Humalukip-kip si Mahal. Oo na, basta huwag mahirap ha. It will be as easy as pie. Nakangiting sabi ni Roy. He has a nice smile, sabi niya sa isip. But it's not my type. Inilahad ni Roy ang kanang kamay. Do we have a deal, Mahal? Hindi agad nakasagot si Mahal. Iyon ang unang beses na binanggit ni Roy ang pangalan niya.
Ilang taon na ang bumanggit sa pangalan niya pero mula sa bibig ni Roy, parang iba yung dating. Mahal. Napapiksi siya at kinalamayan si Roy. Deal? Believe it or not, there were parks. Just a tiny bit, though. Akala ko ba hindi mo type si Roy? Tanong ni Lala pagkatapos ikwento ni Mahal na nangyari sa Little Arena. Araw na ng engagement party ni na Faye at Gab. Pag uwi ni Mahal galing sa Little Arena, ay may nakita siyang invitation sa bahay. Nagkasalisi pala sila ni Faye. Nang dumating kasi sa bahay ang babae, kakaalis lang nila Naya. Pinagbasan muna ni Mahal ang sarili sa full-length mirror bago sinagot si Lala. Hindi nga, ginagawa lang to dahil may kasalanan ako sa kanya. Kasalanan naman talaga dahil napagbintangan ko siya. Mabuti na at ganito lang yung ginawa niya, sabi ni Fritz at Naya. Lawyer pala si Roy. Napatango-tango si Lala. Akala ko naman, deep inside crush mo siya. Umarte si Mahal na naduduwal. Kadiri ka. Bakit? Gwapo naman si Roy. Kahit broken-hearted ako sa restaurant nun, pansin ko yung kagwapuhan niya. Kahit na, hindi ko siya type. Alam mo, kaka-ideal man mo dyan, baka malagpasan mo yung lalaking para sa'yo. Ngumisi si Mahal. Kung para sa akin, lumagpas na siya, lilingon siya para balikan ako. Natawa si Lala. Hugot pa more. Pumasok na sa banyo si Mahal para isuot ang black dress. Isang beses na lang niya yung ginamit noon sa company party nila. Naisipan niyang iyon na rin yung isuot ngayon sa party. Nang makalabas ay hinayaan ni Lala na lagyan siya ng light makeup. Hindi kasi mahilig mag-makeup si Mahal. Tuwing pumapasok siya sa opisina, tanging blusher at lipstick lang yung nilalagay niya sa mukha. Inabot din ng ilang oras ang pag-aayos sa kanya ni Lala. Pati kasi buhok niya nilagyan nito ng style. Para namang date ang pupuntahan niya. Napatingin si Mahal sa orasan. 5 minutes before 6. Malapit nang dumating si Roy. Eksaktong pagkaisip niya niyon ay tumunog yung doorbell ng bahay. Oh my gulay. Bakit siya kinakabahan? Mahal, nandito na yung date mo. Aba, kaya gwapong lalaki. Sigaw ni Mama. Thanks, Lala. Alis na ako. Mabilis na paalam ni Mahal sa kaibigan na nagliligpit ng mga gamit. Dali-daling lumabas ng kwarto para pumunta sa salas. Nag-init ang kanyang pisngi. Nang makita ni Roy ay kaagad na nilapitan ng lalaki. Mahirap na at kung ano pa ang masabi ng kanyang mama. Alis na kami, Ma. Paalam ni Mahal. Sige, mag-iingat kayo. Opo. Nagpaalam na rin si Roy. Wala siyang hibuan habang naglalakad papunta sa sasakyan ng lalaki. Pinagbuksan siya nito ng pinto dahilan ng pagtaas ng kanyang kilay. Habang nagdadrive ay pasimpleng pinagmasan ni Mahal ang lalaki. Seryoso itong nagdadrive at hindi maide-deny na sobrang gwapo sa ayos nito. Ano, crush mo na ako? Biglang tanong ni Roy. Hindi ito nakatingin sa kanya, kaya paano nito nalaman na nakatitig siya? Ramdam ko yung init ng titig mo. Nakangising sabi nito na parang nababasa ang nasa isip niya. Iniiwas ni Mahal ang paningin sa lalaki saka umirap. Hindi no, naisip ko lang na nagmumukha ka palang tao basta maayusan ng tama. Palusot niya. In denial, alam ko namang nagwagwapuhan ka sa akin eh. Huwag mo nang i-deny, Mahal. Pangaasar nito. Naiinis na rinampal niya sa braso si Roy. Eksakto namang naka-red ang light traffic kaya nabalingan siya nito. Pinagtaasan ng kilay sa kasinipat ang kabuuan niya. Biglang na-conscious si Mahal. Saan ang galing yung kagustuhan na ma-impress ng lalaki sa ayos niya? You look okay, simpleng sabi ni Roy. Bahagyang niluwagan ang suot na necktie. Okay, I look great. Naaasar na sabi ni Mahal. Sige, you look great. Akin na yung 500 pero bayad sa pagsisinungaling ko. Matino lang tingnan si Roy pero sira ulo pala talaga. Mahal, you look awesome. Nakangiting bati ni Fritz. At ni Faye, saglit siyang niyakap mula. Pinagmasdan ang itsura. Ngayon lang nakitang nakadress ang babae. Bago sa'yo at naka-heels ka pa. Kaya pala tumangkad ka ng 2 inches. Pangaasar nito. Blooming ka, Faye. Hindi ka napakakawalan ni Gab niyan. Ganting sabi ni Mahal sa kabinalingan si Gab. Congrats sa inyo. Inalis ni Gab yung tingin kay Roy at kagaya ni Faye ay niyakap din siya. Mabuti at nakarating ka. Bihira ka naman dumaan sa bite me ha. Busy eh. Dadaan ako kapag may oras. O kaya daanan niyo ako sa office. Dadalhin ko kayo sa paborito niyong tambayan ngayon. Pinakiramdaman ni Mahal ang tahimik na si Roy.
Na makarating sila sa venue ng party, naging tahimik na ang lalaki. Si Roy ang date mo, mahal? Kumikislap ang mga matang tanong ni Faye. Saka pabirunsin ko si Roy. Ang tahimik mo. Nanginitian ni Roy si Faye, nakita ni Mahal ang mata ng lalaki. Mayroong pagsuyo bago lumambot ang ekspresyon. Congratulations, Faye. You look beautiful as always. Masuyong sabi ni Roy. Hindi ito kumilos para hawakan at yakapin si Faye. Si Faye mismo ang yumakap dito. Napatingin si Mahal kay Gab. Tinatansya kung magsiselos ang lalaki, pero mukha namang normal yung ekspresyon sa mukha nito. Nagtataka si Mahal kung ano ba ang nangyayari sa tatlong ito. Love triangle? Salamat sa pagpunta, Roy, sabi ni Faye saka tumabi na kay Gab. Hinawakan pa ang kamay ng fiancé habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Roy. May nanunuksong ngiti sa mga labi nito. Bagay kayo. Akmang tatanggi si Mahal na maramdaman ang braso ni Roy sa balikat niya. Gulat na binalingan niya ang lalaki na tuwid ang tingin kina Faye at Gab. Talaga? Nakangiting tanong ni Roy. Yep, kayo na ba? Hindi, tutol ni Mahal. Nakita ang pagngisi at pag-iling ni Gab. Pagkong ka talaga, Roy. Nakangising kantsaw ni Gab. Hindi ko kailangan sa iyo marinig yan, Gab. Sagot ni Roy. Napailing na lang si Faye habang si Mahal ay salitan ang tingin sa dalawang lalaki. Okay, why the sudden tension there is? Maya-maya ay dinala silang dalawa ni Faye at Gab sa isang mesa. Iniwan sila roon dahil kailangan ng mga itong batiin ng mga guest. Binalingan ni Mahal si Roy na nakasunod ang tingin kay Faye. Wala kang gusto kay Faye? Mahinang sabi ni Mahal para walang ibang nakarinig. Nakataas ang isang kilay na bumaling si Roy, pero ang pakiramdam ni Mahal ay lagpasan ang tingin nito. Oh, kasi mahal mo siya eh. Natameme si Roy. Alam ni Mahal kung bakit. Dahil tama siya. Ilang minuto ang lumipas bago marahas na hinagod ni Roy ang buhok. Saka nang gigigil na pinisil ang magkabilang pisngi. Hoy, ano ba? Sita ni Mahal. Binitiwan ni Roy ang pisngi ni Mahal at marahang hinaplos sa labis niyang pagkagulat. Sorry. She was feeling sorry too. Because no matter how hard Roy tried to smile, he could not hide the fact that he was hurting inside. Sa isang beach resort ginanap yung engagement party ni Faye at Gab. Sa halip na makipagkwentuhan sa mga tao sa loob, ay tahimik na naglakad sina Mahal at Roy sa tabing dagat. Okay ka lang ba? Tanong ni Mahal. Huminto si Roy sa paglalakad, humarap sa dagat at pabagsak na umupo sa buhanginan. Hindi alintana kung marumihan man ang suot. Roy, madudumihan yung slacks mo. Okay lang, pasimpleng sagot nito. Oh well, ginaya niya ang lalaki. Umupo siya sa buhanginan, hinubad ang suot na high heels, saka minasahe ang mga paa. Masakit? Tumango si Mahal. Nagulat siya nang walang kibong lumapit si Roy sa tapat niya. Ipinatong yung binti niya sa hita nito saka minasahe ang kanyang paa. Uy, wag, ano ba? Hindi nakinig si Roy. Hinayaan lang ni Mahal. Pinagmasdan ng dalaga ang bilog na buwan. May kaunting liwanag sa paligid dahil sa buwan. Kumikislap din ang dagat dahil sa liwanag na nagmumula roon. Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Nang matapos masahihin ang dalawang paa, ay umupo na si Roy. Parang hindi nakatiis ay humiga pa siya sa buhanginan. I'm weak, mahinang sabi nito. Bakit mo naman nasabi? Dahil hindi ko siya nagawang ipaglaban. Nakagat ni Mahal ang ibang labi. Naku-curious siya sa nangyari dito at kina Faye at Gab. Pwede ko bang malaman kung ano yung nangyari? Lakas loob na tanong niya. Hindi sumagot si Roy. Humiga na rin si Mahal sa buhanginan. Kiber niya sa buhangin na didikit sa damit at buhok niya. She felt this certain compassion towards Roy. Parang gusto niya itong damayan. Na makilala ko si Faye, nagkagusto agad ako sa kanya. Niligawan ko siya. Unti-unting minahal ko siya. Alam ko na noon pa man na magiging karibal ko sa buhay niya si Gab. Kahit sinasabi niya sa akin mag-best friend lang sila, nandun yung takot. Para sa akin, threat si Gab sa pagitan namin ni Faye. Then I realized I was the threat between Gab and Faye. Ayoko nang manghihimasok. Ako yung nanggugulo at ako yung nakakagulo. I stepped back and waited. She was happy with him. Hindi ko kayang alisin yun sa kanya. Kaya kahit masakit, tinulungan ko pa sila magkaayos. Dahil alam ko, doon mas masaya si Faye. Pinatong ni Roy ang braso sa ibabaw ng mga mata. Hindi ko maiwasang isipin na paano kung hinayaan ko silang magkasiraan at ginawa ko ang lahat para mahalin din ako ni Faye. Hindi nakapagsalita si Mahal. Ang hirap naman ito.
Wala pa siyang karanasan sa pag-ibig. Madaling magbigay ng payo at magsabi ng tama kay Roy. Pero hindi ganoon kadali dahil hindi siya nasasaktan. Hindi siya ang nasa pwesto ng lalaki. Wala sa sariling hinawakan ni Mahal ang kamay ni Roy at marahang pinisil. Hindi man sila magkaibigan, gusto pa rin niyang pagaanin ang loob nito. He had a gentle soul and she didn't want to see him hurting like this. Sa tingin ko kahit pabalikin ka sa panahong yon, uulitin mo pa rin yung ginawa mo. Kasi mas gusto mo maging masaya si Faye kaysa masaktan siya. Ganoon naman yata kasi talaga kapag nagmamahal ka, hindi ba? Uunahin mo kung nasaan siya at saan siya sasaya. Kasi may mga pagkakataon na makikita mo lang siyang masaya, nagiging masaya ka na rin. Inalis ni Roy ang braso sa ibabaw ng mga mata. Tinitigan siya nito na parang may hinahanap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti ito. Even his smile was also painful to see. Right, hindi yun magiging mahina, sabi ni Mahal. Yung ginawa mo, hindi ka naging mahina. Sa tingin ko, mas malakas ka nga. May lakas ka para hayaang maging masaya ang babaeng mahal mo sa piling ng iba. It takes courage to let go of someone important to you because you want her to be happy, right? Nagtatanong ang mga mata ni Roy habang nakatingin sa kanya. Suddenly, his smile changed. Something shifted in his eyes. Tama ka, Mahal. Salamat. Ngumiti siya. At para pagaanin ang loob ng lalaki, naisipan niya magbiro. Nilahad niya ang kanyang kamay. 1,000 pesos para sa words of wisdom ko. Tumawa ito sa kapinisil ang kamay niya.